Alam niyo ba ang kamangha-manghang pangyayari na nagaganap ngayon sa mabilo ng mga Amerikanang elites? Ang nakakagulat na katotohanan na ang mga mayayamang Amerikanang ito ay sunod-sunod na nangarap na makapaasawa ng lalaking Pilipino. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Pero ito ay naging viral na kuwento sa mga online communities sa Amerika sa loob ng maraming araw. Ito ang kuwento ng isang Amerikanang babae na nakaranas ng pagsubo sa buhay at kamatayan sa Alemanya, at ang kamangha-manghang pagdating ng isang lalaking Pilipino sa oras na iyon. Ang tunay na sorpresa ay ang nakatagong nakaraan ng lalaking Pilipino. Ano nga ba ang nangyari? Bago tayo magsimula sa video, pakipindot lang ng 1 segundo ang like at subscribe button. Magsisimula na ngayon ang nakakagulat na kuwento. Ako si Jessica Wilson, 23 taong gulang, at ako ang anak ng naktata ng Wilson Tech, isa sa mga nangungunang kumpanya ng IT sa Amerika. Matapos magretiro sa US military 1 taon na ang nakakaraan, abala ako sa pagtatrabaho sa Departamento ng International Business ng kumpanya ng aking ama. Sa unang pagkakataon, nakakuha ako ng 3 linggong mahabang bakasyon at napasya ako maglakbay sa Europa. Sa totoo lang, lumaki ako sa isang marangyang kapaligiran mula pagkabata, ngunit dahil dito, mas gusto kong mamuhay ng malaya. Kaya naman, sa kabila ng patutol ng aking nga magulang, sumali ako sa milita at naglingkod ng 2 taon, kung saan ko natutunan ang tunay na mundo. Ito rin ang aking unang solo na paglalakbay sa ibang bansa patungong Alemanya. Iyon ay isang hapon noong Setyembre, 4 na araw matapos akong makarating sa Berlin, Alemanya. Nagpipicture ako sa harap ng Brandenburg Gate, at nang makita ko mismo ang napakalaking gate na ito na may taas na 26 metro, talagang napakagara nito. Nang isipin ko na ito ay simbolo ng pagkakabahagi at pagkakaisa ng silangan at kanlurang Alemanya, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan. Pagkatapos mananghalian ng tradisyonal na German sausage at beer, naglalakad ako patungo sa Museum Island. Ang napakalaking dome ng Berlin Cathedral na kumikinang sa sikat ng araw ay napakaganda, kaya abala ako sa pagkuha ng malitrato. Habang masigla akong kumukuha ng larawan upang i-post sa Instagram, bigla kong naramdaman na may sumusunod sa akin mula sa likuran. Nang lumingon ako, nakita ko ang 2 binata na sumusunod sa akin. Sa simula, akala ko ay nakataon lang, ngunit nang huminto ako, huminto din sila, at nang lumakat ako, sumunod din sila. Nasimula nang gumana ang aking likas na kakayahang makadama ng panganib na natutunan ko sa milita. May pakiramdam akong may kakaiba. Bigla, mabilis na lumapit sa akin ang isa sa kanila at sinubukang agawin ang aking bag. Siya ay isang lalaking blonde na tila nasamit, 20 malaki ang katawan at kakaiba ang tingin ng mata. Isa siyang mananakah. Wala salop akong napasigaw, "Mananakaw, tulong!" Ngunit ang mga tao sa paligid ay nakatingin lamang na may pagtataka, at walang sinuman ang lumapit upang tumulong. Doon ko naramdaman ng husto ang kultura sa Europa na hindi nakikialam sa personal na bagay. Kung sa Amerika iyon, sigurado akong may tutulong sa akin, ngunit naranasan ko ang malamig na individualismo ang kultura en Alemanya. Ang isa pang magnanakaw ay hinawakan ang aking braso at nagsalita kung ano sa German na may banta. Dahil hindi ako marunong mag-German, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, ngunit malinaw na hindi ito magandang salita. Mula sa kanyang ekspresyon at tono, halata na tinatakot niya ako. Sinubukan kong lumaban ayon sa natutunan ko sa pagsasanay sa militar, ngunit dahil dalawa sila at malakas, hindi ako natagumpay. Bukod pa rito, kahit maraming tao sa tourist spot, nakatingin lang silang lahat. Bumalot sa akin ang pagkadismaya na hindi ako makakakuha ng tulong sa sitwasyong ito. Nasa aking bagang lahat ng mahahalagang gamit, ang aking pasaporte, 5 credit card, €800 na cash, at ang Rolex watch na nakakahalaga ng $500,000 na regalo ng aking ama sa aking ika-20 karawan. Kung mawawala ito, hindi lang ang aking paglalakbay ang magiging problema, kundi pati na rin ang pag-uwi ko. Mahigpit akong lumaban, ngunit mas naging marahas ang nga magnanakaw. Isa sa kanila ang pumilipit sa aking pulso at nagsimulang magmura sa German. Kumikirot ang aking pulso at talagang masakit. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kawalan ng lakas. Ang nga tao sa paligid ay nakatingin pa rin, at walang pulis na makita. Nakakatakot ang katotohanan na hindi ako makakuha ng tulong kahit nasa gitna ako ng Berlin. Iba talaga ang malamig na kapaligiran kumpara sa Amerika. Napatanto ko na ang individualismo ay maaring maging napakalamig. Sa mismong sandaling iyon, narinig ko ang isang tao na sumisiga ng malakas sa matatas na Ingles, "Ilayo mo ang iyong kamay ngayon."
Nang lumingon ako, nakita ko ang isang lalaking Asyano na mabilis na lumalapit. May taas siyang 165 sentimetro, itim na buhok, at higit sa lahat, nakakaakit ang kanyang determinadong tingin. Nakasuot siya ng itim na sportswear, kaya tila nagjo-jogging siya, at pawis na siya. Mula pa sa unang tingin, kakaiba na siya. Hindi tulad ng ibang tao, hindi siya naatubili at agad na namagitan sa sitwasyon. Mas maliit ang kanyang pangangatawan kaysa sa magnanakaw, ngunit may kakaiba siyang nakaakit na aura. Mula sa kanyang paglalakad, puno siya ng kumpiyansa. Nabulungan ang magnanakaw ng kung ano sa german nang makita siya, malamang ay nangahulugan iyon na umalis ka. Ngunit ang lalaking Asyano ay hindi natakot. Sa halip mas matapang siyang sumagot sa german, hindi perpekto ang kanyang bikas, ngunit malinaw na naiparating ang kanyang intensyon. Ngunit bigla na lang, ang malaking magnanakaw ay sumuntok sa kanya. Nagulat ako at halos mapatili ngunit isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Mabilis na inilagan ng lalaking Asyano ang suntok at sa isang iglap, nasakop niya ang braso ng magnanakaw, parang isang galaw ng martial arts, at talagang napakalakas nito. Ito ay isang perpektong galaw na tila sa pelikula lamang makikita. Ito ay isang teknik na ginagamit ang lakas ng kalaban upang sakupin siya, at talagang napakalinis nito na humanga ako. Ang isa pang magnanakaw ay sumugod mula sa likuran, ngunit ang kanyang tugon ay sining mismo. Umikot siya at sinipa ang binti ng kalaban para patumbahin, at sabay na inagaw ang aking bag at itinapon sa akin. Natapos ang lahat sa loob ng wala pang 10 segundo. Talagang kasanayan na isang eksperto. Ang pinakakakatuwa ay hindi niya sinatan ng husto ang magnanakaw sa proseso. Ganap niya lang silang sinakop. Tila may pilosopya siyang lutasin ang sitwasyon sa pamamagitan nagalakas, ngunit hindi sinasaktan ang kalaban. Naisip ko, ang ganitong pagpipigil sa sarili ang tunay na anyo ng isang martial artist, na madaling tumakas ang nga magnanakaw na natutulungan. Saka pa lamang simulang pumala pa ang nga tao sa paligid. Naisip ko talagang nagre-react lang ang nga German pagkatapos mangyari ang lahat. Kakaibang pagkakaiba sa kultura. Tinanong niya ako sa Ingles kung maayos ako, at kahit may accent, napakatalas niya. Natural ang kanyang bikas na parabang matagal na siyang nakatira sa Amerika. Ito ang unang beses na nakakita ako ng isang Asyano na napakahusay mag-Ingles. Nang sumagot ako na maayos ako, biglang umitim ang langit at nagsimulang bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Ito ang pabago-bagong panahon ng Setyembre sa Alemanya. Isang tipikal na panahon ng taglagas kung saan biglang bumubuhos ang ulan kahit na maaliwalas. Lumingon siya sa paligid upang maghanap ng masisilungan at itinuro ko ang isang maliit na German cafe na mga 200 metro ang layo mula sa Brandenburg Gate. Tumakbo kami sa ulan at sa wakas ay nakapasok sa cafe. Ang cafe ay comfortable at mainit. Puno ito ang tradisyonal na interior ng Aleman at masarap ang amoy ang kape at bagel. Sa kabutihang palad, hindi marami ang customer kaya nakaupo kami ng tahimik. Sa labas, mas lumakas ang ulan at tila kailangan naming maghintay ng 30 minuto pa. Hindi ako nakaramdam ng anumang abala sa sitwasyong ito. Sa halip, masaya ako na makapaglaan ng oras kasama ang naglitas ng aking buhay. Gusto ko siyang pasalamatan ng mayos. Nakaupo kami sa cafe, umiinom ng kape, at nagsimula na kaming mag-usap ng malaliman. Sa labas, umuulan ng tipikal na taglagas sa Berlin. At sa loob ng cafe, mainit at comfortable. Gusto kong bilang ng kapa ang nakligtas na aking buhay, kaya ako ang unang nak-order. Umorder ako ng 2 German-style Americano at isang pretzel. Magalang siyang tumanggi at sinabi na siya na ang magbabayad, ngunit bilang isang taong tinulungan, gusto kong ipakita ang minimum na paggalang. Sa Amerika, kung may tumulong sa iyo, natural lang na gawin ito. Nang tanungin ko ang kanyang pangalan, sinabi niya na siya si Angelo Reyes. Sabi niya, galing siya sa Pilipinas. Pilipinas, noon ko lang naunawaan ang lahat ng kanyang ginawa. Ang pagiging magalang, matapang, at ang paraan niya ng pagtulong sa kapwa na tila natural lang sa kanya. Ito ay isang sandali kung saan ko naranasan mismo ang mainit na damdamin at paninindigan ng mga Pilipino. Tinanong ko si Angelo kung paano niya natutunan ang German, at sinabi niya na naaral siya ang 3 buwan bago maglakbay. Ngunit based sa sitwasyon kanina, hindi iyon pang basic na level. Kaya niyang makipag-usap sa isang emergency situation. Naisip ko, napakasipag at matalino niyang tao. Ipinakilala ko rin ang sarili ko. Sinabi ko na ako ay isang traveler mula sa Amerika at kamakailan lang ay nagretiro mula sa militar. Nagulat si Angelo.
Sinabi niya na siya rin ay kamakailan lang nagretiro mula sa milita at nakaramdam kami ng kakaibang pagkakatulad. May koneksyon talaga ang mga dating milita. Talagang kahanga-hanga ang husay ni Angelo sa Ingles. Malinaw ang kanyang bigkas at natural ang kanyang ekspresyon. Nang tanungin ko kung saan niya natutunan, sinabi niya na marami siyang ginamit na Ingles sa militar. Ngunit hindi niya sinabi kung anong unit siya naglingkod. Parang may kakaiba siyang pinanggalingan, ngunit hindi na ako nagtanong pa. Nang tanungin ko kung ano ang ginagawa niya sa Pilipinas, sinabi niya na nagpapahinga siya ngayon. Sinabi niya na inisip niya ang kanyang career path matapos magretiro. Katulad ng sitwasyon ko, nagtatrabaho ako sa kumpanyang aking ama, ngunit iniisip ko pa rin kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Sa pakikipausap kay Angelo, napansin ko na ang nga lalaking Pilipino ay talagang iba sa nga lalaking Amerikano. Una, iba ang paraan nila ng pagsasalita. Ang malalaking Amerikano ay karaniwang direkta at mahilig magyabang, ngunit si Angelo ay talagang mapagpakumbaba. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang kasanayan sa martial arts o ang kanyang kakayahan sa wika, sa halip ay itinuturing niya itong natural na bagay. At talagang napakaingat niya sa pagpapakita ng malasakit sa iba. Nang sabihin kong masyadong mainit ang kapal, dinahan niya ako ng malamig na tubig, patuloy niyang chinek kung huminto na ang ulan, at pinag-isipan niya kung paano ako makakarating ng ligtas sa aking tirahan. Bihira kong naranasan ang ganitong pagiging maalalahanin sa Amerika. Ang higit na naka-impluwensa sa akin ay ang nga prinsipyo ni Angelo. Naniniwala siya na natural lamang na tumulong sa kapwa at obligasyon ng malakas na protektahan ang mahihina. Sa Amerika, inuna ang sariling kapakanan at ayaw makialam sa buhay ng iba. Nang huminto ang ulan, sinabi ni Angelo na ihahati niya ako sa aking tirahan upang matiyak ang aking kaligtasan. Sinabi ko na maayos lang akong mag-isa, ngunit sinabi niya na mas mabuting makasama kami baka mangyari ulit ang nangyari kanina. Naisip ko, napakapananagutan niyang tao. Habang papunta kami sa tirahan, marami pa kaming napag-usapan. Sinabi ni Angelo na ito ang kanyang unang paglalakbay sa Europa, ngunit marami siyang alam tungkol sa kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Naramdaman ko na marami siyang pinaaralan bago maglakbay. Napaka-impluensya ng kanyang pagiging masipa. Nang makarating kami sa harap ng aking tirahan, tinanong ko si Angelo kung paano ko siya makokontak. Gusto ko siyang pasalamatan ng maayos. At sa totoo lang, gusto ko pang makipag-usap sa kakaibang Pilipinong lalaking ito. Kung available ka bukas, gusto mo bang kumain tayo ng hapunan? Mahiyain kong iminungkahi. At nagulat si Angelo sandali. Tapos, ngumiti siya at sumagot ng oo. Nagbalitan kami ng contact details at nagasundo na magkita bukas ng gabi. Kinagabihan, bago ako matulog sa hotel, si Angelo pa rin ang nasa isip ko. Hindi lang ito basta pasasalamat sa pagtulong niya. Pakiramdam ko ay nakilala ko ang isang espesyal na tao. Ito ay naging dahilan upang seryoso kong pag-isipan ang Pilipinas at ang mga lalaking Pilipino. Kinabukasan ng gabi, nagkita kami ni Angelo sa isang tradisyonal na restaurant sa Berlin, sa gitna ng siyudad. Mas presentable siya kaysa kahapon, nakasuot siya ng malinis na shirt at itim na pantalon, at talagang mukha siyang magino. Nauna pa siyang dumating ng 10 minuto kaysa sa aming usapan at naghihintay na siya. Ang ganitong pagiging mahigpit sa oras ay talagang nakaka-impress. Ang restaurant ay isang tradisyonal na beer house na 100 taon na. Nakasabit ang mga German beer shop sa kisame, at may matradisyonal na German painting sa dingding. Talagang German ang ambiyanse. Mukhang gusto ni Angelo ang ganitong tradisyonal na kapaligiran. Habang kumakain, muli kong pinasalamatan siya sa nangyari kahapon. Mapapakumbaba pa rin si Angelo at sinabi na natural lang iyon. Ang kanyang pagiging mapapakumbaba ay talagang nakakaakit. Kung American guys iyon, malamang ay mamayabang na sila. Pero iba talaga ang nga lalaking Pilipino. Umorder kami ng tradisyonal na German sausage sauerkraut at German beer para sa hapunan. Mukhang curious si Angelo sa German food dahil bago lang sa kanya at sinisiyahan niyang tikman ang bawat isa. Naisip ko, talagang malakas ang kanyang kuryosidad sa bagong kultura. Habang kumakain ng hapunan, nausap kami tungkol sa kultura ng Alemanya. Talagang interesado si Angelo sa kasaysayan at kultura ng Alemanya. Alam niya ang detalye mula sa kasaysayan ng Berlin Wall hanggang sa proseso ng pagkakaisa ng Alemanya. Alam pa niya ang mga social conflict noong panahon ng pagkakabahagi ng silangan at kanlurang Alemanya at ang mapaghihirap sa ekonomiya pagkatapos ng pagkakaisa. Ang ganitong intelektual na kuryosidad ay nakaka-impress din,
Sa pakikipag-usap kay Angelo, napansin ko na ang mga lalaking Pilipino ay talagang masipag at seryoso. Ang paraan nila ng paaral ng kasaysayan at kultura ng isang bansa bago malakbay ay talagang iba sa malalaking Amerikano. Sa Amerika, karamihan sa mga naglalakbay ay nakatuon lamang sa paglilibang. Noon bigla kong naisip ang isang ideya. Dahil nasa Alemanya na rin lang kami, bakit hindi namin subukan na mas maranasan ang lokal na kultura? Partikular, iminungkahi ko na subukan namin ang German sauna culture. Talagang advance ang sauna culture sa Alemanya. Maraming sikat na tradisyonal na sauna sa Berlin. Gusto mo bang subukan natin para maranasan ang lokal na kultura ng Alemanya? Nang sabihin ko ito, biglang nabago ang ekspresyon ni Angelo. Halata ang pagkabigla sa kanyang mukha. Tila may malaking problema. Huminto ang kamay niyang may hawak na tinido. Nang sandaling iyon, ipinaliwanag ko ang makatangian ng German sauna. Sinabi ko na sa Alemanya, makasama ang lalaki at babae sa paggamit ng sauna. Siyempre, nakabalot ng tuwalya. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay isang choet facility. Ipinaliwanag ko na ito ang tradisyonal na sauna culture na Alemanya. Unti-unting namula ang mukha ni Angelo. Talagang labis siyang nataranta. Tinakpan niya ang kanyang mukha at bumuntong hininga ng malalim. At nagsimula siyang uminom ng tubig ng mabilis. Noon ko lang naunawaan ang pagkakaiba sa kultura. Naisip ko na marahil mahirap tanggapin ang choit sauna sa Pilipinas dahil malakas pa rin ang konserbatibong kultura doon. Hindi rin kasing bukas ang Europa ang Amerika, ngunit mas malaya pa rin kaysa sa Pilipinas. Nakpasya akong subukang kumbinsihin si Angelo. Naisip ko na hindi lang ito tungkol sa papunta sa sauna, kundi isang pagkakataon upang maunawaan ang iba't ibang kultura. At sa totoo lang, curious din ako kung paano siya magre-react sa sitwasyong ito. Ipinaliwanag ko na ang German sauna culture ay isang malusog na bahagi ng kultura at pagpapahinga. Sinabi ko na wala itong anumang sexual na kahulugan at ito ay tradisyonal na pamumuhay ng mga German upang linisin ang kanilang katawan at isip. Inihambing ko pa ito sa jimjilbang culture ng Korea upang mas may paliwanag. Patuloy na nag-isip si Angelo. Pinapaikot niya ang basong ng tubig sa mesa at malalim ang kanyang iniisip. Talagang seryoso siya sa pag-isip. Malamang ay nakakaranas siya ng internal conflict sa pagitan ng konserbatibong kultura ng Pilipinas at ng bukas na kultura ng Alemanya. Pagkatapos maisip ng mga 15 minuto, maingat na ipinahayag ni Angelo ang kanyang paksang-ayon. Sinabi niya na susubukan niya, sa layunin na maranasan ang lokal na kultura, talagang isang matapang na desisyon. Dahil napadesisyonan niyang tanggapin ang isang karanasan na ganap na iba sa kanyang kultural na background, ngunit ang ekspresyon ni Angelo ay nananatiling tensyonado, para siyang humaharap sa isang malaking hamon, ang kanyang ekspresyon ay naging mas tapat at inosente. Naisip ko na ang ganitong bukas na kaisipan ay isa pang kaakit-akit na katangian ni Angelo. Paglabas namin ng restaurant, mas detalyadong nagtanong si Angelo tungkol sa German sauna. Maingat niyang inalam kung ano ang kailangan niyang ihanda at kung anong mga regulasyon ang mayroon. Ang ganitong pagiging masipag ay talagang nakaka-impress. Kung gayon, makita tayo sa hapon ng Lunes at subukan natin. May lugar sa Berlin na pinakakatiwalaan at tradisyonal. Nang imungkahi ko ito, tensyonadong tumango si Angelo at sinabi niya na kailangan niyang umuwi upang maghanda sa isip. 2 araw pagkatapos dumating ang napakasunduang araw. Natungo kami sa Badelan, ang pinakasikat na tradisyonal na sauna sa Berlin. Ito ay isang lugar na napapatakbo mula pa noong 1920s, kung saan mararanasan mo ang esensya ng tradisyonal na German sauna culture. Nang makita kami sa entrance ng sauna, talagang labis na kinakabahan si Angelo. Ganap na iba siya sa kanyang karaniwang kalmado. Nangingini ang kanyang magakamay na pinapapawisan. Ang ganoong reaksyon ay mas napakawapo sa kanya. Nagrehistro kami at pumasok sa kani-kaniyang locker room. Muli kong ipinaliwanag ang nga patakaran ng German sauna. Sinabi ko na kailangan niyang magdala ng tuwalya, ngunit kailangan niyang umupo sa tuwalya sa loob ng sauna, at ito ay isang espasyo para sa tahimik na pagpapahinga. Matapos maghanda sa locker room, lumabas ako at hinintay si Angelo, ngunit ang tagal niyang lumabas. Nang maghintay ako nga 20 minuto, sa wakas ay lumabas siya at namumula ang kanyang muha. Nakabalot ng mahigpit ang kanyang katawan ng tuwalya. Ang look ng sauna ay talagang elegante. Ito ay may tradisyonal na istruktura na gawa sa Finnish wood at ang malumanay na ilaw ay lumilihang ang isang payapang kapaligiran. May iba't ibang temperatura ng sauna rooms.
At may lounge sa gitna para sa pagpapahinga. Ang unang sauna room na pinasukan namin ay may katamtamang temperatura na 80 degrees Celsius. Sa loob, mayroon ng ilang German na tahimik na nakpapahinga. Talagang payapa at tahimik ang kapaligiran. Tahimik na umupo si Angelo sa isang sulok ng sauna room. Nakapikit siya, ngunit nakakatigas ang kanyang buong katawan sa tindi ng kanyang kaba. Nakita ko kung gaano kalaki ang hamon ng bagong karanasan sa kultura na ito para sa kanya. Pagkalipas ng mga 10 minuto, unti-unting kumalma si Angelo. Unti-unti siyang umaangkop sa mainit na init ng sauna at sa tahimik na kapaligiran. Mas comfortable na rin ang kanyang ekspresyon. Ngunit habang lumilipat kami sa susunod na yugto, ang 90-degree sauna room nagkaroon ng insidente. Nang tumayo si Angelo mula sa kanyang upuan, bahagyang dumulas ang kanyang tuwalya. Sa isang iglap, nakita ang kanyang likod at balikat, at nakita ko ang malinaw na bakas ng mga sugat doon. Talagang nakakagulat. May ilang malalaking sugat sa buong likod niya, at may malaking bakas ng operasyon sa kanyang balikat. At sa bandang dibdib niya, may nakaukit na isang bagay sa Tagalog. Agad na muling binalot ni Angelo ang kanyang tuwalya, ngunit nakita ko na ang lahat. Sa kanyang ekspresyon, tila alam niyang nakita ko ang kanyang nga sugat, namula ang kanyang muha. Lumabas kami ng sauna at lumipat sa lounge area. Pareho kaming walang imi. Taranta si Angelo sa sitwasyon na natuklasan ang kanyang sikreto, at ako naman ay tahimik dahil hindi ko alam ang sasabihin. Matapos ang mahabang sandali, tahimik na nagsalita si Angelo. Mukha siyang kailangan kong ipaliwanag ang nakita ko. Marahil ay curious ka tungkol dito. Sa masugat na ito, nagsimula siyang magsalita ng mabigat, at inamin niya na hindi lang siya isang simpleng sundalo. Sinabi niya na naglingkod siya sa Special Forces ng Pilipinas, isang espesyal na unit ng militar ng Pilipinas. At sinabi niya na nakilahok siya sa maraming overseas deployment missions. Ang pinaka-nakakagulat ay ang paliwanag tungkol sa tattoo sa kanyang dibdib. Sinabi niya na iyon ang pangalan ng kanyang kasamahan na namatay sa labanan. Sinabi niya na nawalan siya ng 3 kasamahan dahil sa isang pagsabog sa isang overseas deployment operation. Ako lang ang nakaligtas noon. Namatay ang aking makasamahan, at ako lang ang nakaligtas na may matinding pinsala. May malalim na kalungkutan sa boses ni Angelo. Nalaman ko na ang mga sugat na iyon ay hindi lang simpleng pinsala, kundi naglalaman din ng survivor's guilt at trauma. Ang mga sugat sa kanyang likod ay mula sa mga shrapnel noon, at ang bakas nege operasyon sa balikat ay para sa pagpapanumbalik nege nerve damage. Sinabi niya na minsan ay sumasakit pa rin ito. Hindi talaga ako makapagsalita. Wala pa akong nakilalang tao may ganitong mabigat na nakaraan. Bilang isang tao may karanasan sa militar, hindi ko man lang maisip ang aktwal na karanasan sa digmaan. Sinabi ni Angelo na mahirap siyang makalapit sa mga tao matapos magretiro. Sinabi niya na kapag nakita ng mga tao ang kanyang sugat, natatakot sila o naawa. Kaya karaniwan ay mag-isa lang siya. Kaya ayaw niyang pumunta sa mga lugar tulad ng sauna. Ayaw niyang ipakita ang kanyang masugat sa iba. Ngunit sa akin gusto niyang maging tapat. Sinabi niya na sa unang pagkakataon, nakilala niya ang isang taong gusto niyang paglabasan ng kanyang damdamin. Nang marinig ko ito, kumirot ang aking dibdib. Sinabi ko kay Angelo na ang kanyang karanasan at mga sugat ay hindi dapat ikahiya. Sa halip ay dapat itong igalang. Sinabi ko na ito ay bakas ng kanyang pakikipaglaban para sa bansa at patunay ng kanyang sakripisyo para sa kanyang kasamahan. Angelo, ang sugat na ito ay patunay ng iyong tapang at sakripisyo. Hindi mo kailangang ikahiya ang ito. Nang marinig ni Angelo ang aking sinabi, namo ang luha sa kanyang mata. Marahil ay ito ang unang beses na nakarinig siyang ganitong salita. Mahirap din siyang makahanap ng taong makakaintindi sa ganitong karanasan sa Pilipinas. Nang lumabas kami ng sauna, nakaroon kami ng mas malalim na pag-usap sa isang kalapit na cafe. Ibinahagi ni Angelo ang lahat ng kanyang trauma, ang proseso ng kanyang paggaling, at ang kanyang pag-aalala tungkol sa hinaharap. Sinubukan ko rin na intindihin ang kanyang damdamin batay sa aking karanasan sa militar. Simula nun, ganap na nagbago ang aking damdamin para kay Angelo. Higit pa sa simpleng paganga, nakaramdam ako ng malalim na paggalang at pagmamahal. Ang kanyang kaluban na tumulong pa rin sa iba sa kabila ng ganitong masakit na nakaraan ay napakahalaga para sa akin. Matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Angelo sa sauna, ganap na umunlad ang aming relasyon sa isang bagong dimensyon. Hindi lang ito basta pakikita ng dalawang traveler, kundi nabuo ang isang malalim na koneksyon na nakaindihan sa aming masugat at sakit.
Simula kinabukasan, halos araw-araw na kaming nakikita. Iminong kahi ni Angelo na tuklasin namin ang bawat sulok ng Berlin at masaya ko itong tinanggap. Ganap na nawala ang kalungkutan ng aking solo travel. Ang maoras na kasama ko si Angelo ay talagang espesyal. Iba talaga ang paraan niya ng pakikitungo sa akin kumpara sa mga lalaking Amerikano. Una, nakakagulat ang kanyang pagiging maalalahanin. Kapag naglalakad kami sa kalsada, lagi siyang naglalakad sa tabingang kalsada para sa akin at hindi niya ako hinahayaang magbuhat ng mabibigat na bag. Sa Amerika, marami ang nagsasabi na lumang kasanayan ang ganitong paugali, ngunit ang pagiging maalalahanin ni Angelo ay hindi kailanman naging pabigat. Sa halip naramdaman ko ang tunay na pagmamalasakit at insting ng pagprotekta na nagbigay ng init sa aking puso. Ang ganitong natural na pagiging magino ay tila kakaibang katangian ng mga lalaking Pilipino. Ang higit na nakaka-impress ay ang romantikong bahagi ni Angelo. Isang gabi, habang tinitingnan namin ang night view mula sa Berlin TV Tower, bigla siyang nag-abot ng isang maliit na gift box. Jessica, tanggapin mo ito. Nang buksan ko, nakita ko ang isang magandang kwintas. Ito ay isang cellphone necklace na may tradisyonal na disenyo ng Aleman, at sinabi niya na ito ay souvenir ng aming paglalakbay sa Berlin. Ang mga lalaking Amerikano ay bihirang magbigay ng ganitong surprise gifts, ngunit si Angelo ay talagang romantiko. Pagkalipas na ilang araw, lalong lumalim ang aking damdamin para kay Angelo. Sa simula, simpleng pasasalamat lang ito, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay may kulang kapag wala siya. Kapag nakikita ko ang kanyang mainit na ngiti, bumibilis ang tibok ng puso ko, at bago ako matulog sa gabi, lagi ko siyang naisip. Nalaman ko rin na may espesyal na damdamin si Angelo para sa akin. Ganap na nakbago ang tingin ng kanyang mga mata sa akin kumpara sa simula. At sa bawat araw na nakikita kami, mas pinakahandaan niya ang aming pagtatakbo. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng Spree River, maingat na naksalita si Angelo. Jessica, sa totoo lang po, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito mula nang makilala kita. Nang marinig ko ang kanyang tapat na pag-amin, naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Pareho kami ng nararamdaman. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang lumitaw ang praktikal na problema. Ang pinakamalaking problema ay ang pagkakaiba ng aming background. Ako ay anak ng isang American business magnate, at si Angelo ay mula sa isang ordinaryong pamilya sa Pilipinas. Napakalayo ng aming social status at economic situation. At mayroon ding problema sa tirahan. Kapag natapos ang aking paglalakbay, kailangan kong bumalik sa Amerika, at si Angelo naman ay kailangang bumalik sa Pilipinas. Nagkaroon ngang praktikal na paghihirap sa isang long-distance relationship. Mas komplikado pa ang reaksyon ng aming pamilya. Nang maingat kong banggitin si Angelo sa aking ama, una siyang nag-alala. Natural lang na maging maingat ang isang ama sa lalaking nakilala ng kanyang anak sa ibang bansa. Jessica, may alam ka ba tungkol sa kanya, sa kanyang background o pamilya? Narinig ko ang nag-alalang boses ng aking ama sa telepono. Alam kong kailangan kong maging maingat bilang anak ng isang mayamang pamilya. Si Angelo ay mayroon ding katulad na paaalala. Isang araw, prangka siyang nagsabi. Sinabi niya na hindi siya sigurado kung ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay maaring makasama ang isang tao mula sa isang mayayamang pamilya tulad ko. Jessica, nabubuhay tayo sa makaibang mundo. Hindi ko alam kung ako ang nararapat para sa iyo. Nang makita ko si Angelo na ganito, nasaktan ang aking damdamin. Nakakalungkot na ang pagkakaiba sa social status at economic status ay lumilihang pada sa pagitan ng mga tao. Ngunit para sa akin, hindi mahalaga ang mabagay na iyon. Naramdaman ko na ang tunay na pagkatao at ang mainit na puso ni Angelo ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo. Hindi rin maaring balewalain ang pagkakaiba sa wika at kultura. Kahit na mahusay si Angelo sa Ingles, nahihirapan pa rin siya minsan na ipahaya ang mamalalim na damdamin o komplikadong sitwasyon. At dahil hindi ako marunong magtagalog, may limitasyon sa komunikasyon. Lalo na, mayroon ding pagkakaiba sa mga pinahahalagahan na nakmumula sa kani-kaniyang kultural na background. Lumaki si Angelo sa tradisyonal na kultura ng Pilipinas na nakasentro sa pamilya, at ako naman ay lumaki sa individualistikong kultura ng Amerika. Minsan, may mga sandali na hindi namin naintindihan ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng mga paghihirap na ito, lalo kaming nahuhulo sa isa-isa. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko na ang damdamin ng pag-ibig ay maaring lampasan ang lahat ng hadlang.
Sinubukan ni Angelo na turuan ako tungkol sa kultura ng Pilipinas, at ako naman ay sinubukan kong ipakilala ang kultura ng Amerika. Ito ay isang proseso ng patanggap sa aming mga pagkakaiba habang naghahanap ng mga pagkakapareho, lalo na, marami akong natutunan tungkol sa magagandang bahagi ng kultura ng Pilipinas habang nakikinig sa magkwento ni Angelo tungkol sa kanyang pamilya. Ang paraan niya nga paggalang at pagmamahal sa kanyang nga magulang, at ang kanyang kaluban na magsakripisyo nga anumang bagay para sa kanyang pamilya ay talagang nakakaanti. Sa Pilipinas, pamilya ang pinakamahalaga. Napalaki sila sa akin, kaya kailangan kong suklian ang kanilang kabutihan. Nang marinig ko ang masalitang ito ni Angelo, naramdaman ko kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito sa kultura ng Amerika na nakasentro sa individual. Ngunit ang napakakaibang ito ay mas napakawapo sa kanya. Malapit na ang huling linggo nga aming stay sa Berlin, malapit nang matapos ang 3 linggong travel itinerary, at halos pareho lang din ang travel schedule ni Angelo. Dumating na ang oras upang mahanda para sa aming paghihiwalay. Sa huling linggo, mas pinahalagahan namin ang aming oras. Makasama naming pinuntahan ang maluga sa Berlin na hindi pa namin napupuntahan, mas marami pa kami natikmang tradisyonal na German food, at higit sa lahat, nakaroon kami ng oras upang kumpirmahin ang aming damdamin para sa isa't isa. Isang araw, habang makasama kaming naglalakad sa Potsdam Palace, seryosong nagsalita si Angelo. Sinabi niya na gusto niyang iparating ang kanyang tunay na damdamin para sa akin. Jessica, mahal na mahal kita. Ito ang unang beses na nakarinig ako ng pag-amin ng pag-ibig mula sa isang lalaking Pilipino. Mas seryoso at malalim ang pakiramdam nito kaysa sa malalaking Amerikano. Hindi lang ito simpleng paganggo atraksyon kundi ang tunay na damdamin niya pagmamahal at pagprotekta sa akin. Sumagot ako na pareho kami ng nararamdaman. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng tunay na pag-ibig. Kapag kasama ko si Angelo, comfortable at masaya ako. Ngunit hindi namin maiwasan ang makraktikal na problema. Kailangan naming seryosong paisipan kung paano pananatilihin ang aming relation pagkatapos naming bumalik sa kani-kaniyang bansa, at kung paano namin malalampasan ang paghihirap ng isang long-distance relationship. Nagbigay si Angelo ng nakakagulat na suhestiyon. Sinabi niya na iniisip niya kung paano siya makakapunta sa Amerika. Sinabi niya na hahanap siya ang paraan upang makapa-immigrate sa Amerika mula sa Pilipinas o makakuha ang work visa upang makasama ako. Jessica, saan ka man naroroon, gusto kong pumunta. Kakayanin kong matuto pang wika at umangkop sa kultura ng Amerika. Ang ganitong aktibong pag-ugali ay talagang nakakaantik. Isang lalaking Pilipino na handang baguhin ang kanyang life plan para sa akin, talagang seryoso at may pananagutan ang kanilang paibig. Naisip ko rin ang makabakay na marikong Kevin para kay Angelo. May plano ang kumpanya ng aking ama na palawakin ang kanilang negosyo sa Pilipinas, at naisip ko na maaring kailanganin nila ang isang talento tulad ni Angelo. Bilang isang dating special forces, ang kanyang karanasan at kakayahan ay sapat na upang maging isang mahalagang empleyado. Sa huling gabi namin sa Berlin, seryoso kaming nag-usap tungkol sa aming mga plano sa harap ng Brandenburg Gate. Nangako kami na pananatilihin ang aming komunikasyon kahit bumalik kami sa makaibang bansa at hahanap ngang paraan upang muling makita sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Angelo na sisimulan niya ang paghahanda para sa English exam na kailangan para sa trabaho sa Amerika, at ako naman ay magsisimulang maaral ng Tagalog. Gusto naming mas maunawaan ang kultura at wika ang isa't isa. Napakasakit ng sandaling ang aming paghihiwalay sa airport. Hindi kami sigurado kung kailan kami muling magkikita, ngunit dahil sa aming pagmamahalan at tiwala sa isa't isa, nakaroon kami ng pag-asa, magkita tayong muli, pangako. Sinabi ni Angelo habang hinahawakan ang aking kamay. Mula sa kanyang mainit na haplos, naramdaman ko ang pagmamahalan na hindi mababago. Pagbalik ko sa Amerika, araw-araw kaming nakokontak. Mahirap dahil sa time difference. Ngunit nag-adjust kami ng oras para sa isa't isa, at nagtawagan at nagpapalitan ng mensahe. Salamat sa masipagan na pakikipagunyayan ni Angelo, pakiramdam ko ay malapit kami kahit malayo kami sa isa't isa. Lalo akong naantak nang marinig ko ang balita na masipak na nakahanda si Angelo para sa trabaho sa Amerika. Hindi lang English ang kanyang pinag-aralan, kundi pati na rin ang kultura ng Amerika at business manners. Nagpapasalamat ako sa kanyang pagtatrabaho ng husto para sa akin. Nagsimula na rin akong maaral ng Tagalog. Sa simula, talagang mahirap, ngunit para sa komunikasyon namin ni Angelo, pakiramdam ko ay kaya kong gawin ang anumang bagay.
Marami na rin akong natututunan tungkol sa kultura ng Pilipinas. Pakalipas ng 6 na buwan, sa wakas ay dumating ang magandang balita. Nakakuha si Angelo ng job offer bilang security specialist sa isang IT company sa Amerika. Ito ay bunga ng kanyang karanasan bilang Special Forces at ang kanyang pambihirang kakayahan. Ang mas nakakagulat, sinabing aking ama na gusto niya akong i-scout si Angelo sa aming kumpanya. Dahil madalas kong ikuwento si Angelo, naging interesado rin ang aking ama sa kanyang kakayahan at pagkatao. Kung talagang mahusay ang Pilipinong binata na iyon, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na magtrabaho sa ating kumpanya? Naghahanda tayo ngayon na pumasok sa ASEAN market, at maaring siya ang tamang tao. Nang marinig ko ang suhestiyong ito ang aking ama, tuwang-tuwa ako. Pakiramdam ko ay tinatanggap din siya ang aking pamilya. Kasalukuyan, tinatapos na ni Angelo ang paghahanda para sa US visa at darating siya sa Amerika sa susunod na buwan. Talagang parang panaginip. Hindi ko inakala na ang aming pagmamahalan na nagsimula sa Berlin ay makakaroon ng ganito kagandang bunga. Kung babalikan ko, ang pagkakakilala ko kay Angelo sa kalsada ng Berlin noon ay talagang tadhana. Hindi lang siya basta nagligtas sa akin sa panganib, kundi siya ang nagbigay ng tunay na pag-ibig at kaligayahan sa aking buhay. Ito ay isang mahalagang oras kung saan naranasan ko mismo ang seryosong pag-ibig, responsableng pag-ugali, at ang pagpapahalaga sa pamilya ng mga lalaking Pilipino. Ipinakita ni Angelo na umiral ang tunay na pag-ibig na lampas sa kultura, wika, at hangganan. Talagang excited ako sa kinabukasan na aming bubuoy ng makasama. Bagamat kami ay 2 taon na may makaibang pinagmulan, naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagmamahalan at paunawa, malalampasan namin ang lahat ng paghihirap. Dito na nagtatapos ang kwento ngayon. Ito ay isang magandang kwento na nagpakita ng tapang at responsibilidad ng mga lalaking Pilipino, at ang kanilang seryosong pag-ugali sa tunay na pag-ibig sa isang mapanganib na sandali sa Berlin. Ipinapaunawa nito na ang pagkakaiba sa kultura, wika, at social background ay mga hadlang na maaring malampasan sa harap ng tapat na pag-ibig. Ito ay isang kwento na makakintindi kung bakit naakit ang mga babae sa buong mundo sa mga lalaking Pilipino. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang pagiging maalalahanin, romantiko, at higit sa lahat, ang tunay na kalooban na mahalin at protektahan ang kapareha. Kung naantik kayo ng video na ito, pakipindot ang like at subscribe button, at huwag kalimutan ang notification settings. Marami pa kaming ibabahaging nakakaantik na kwento sa hinaharap. Maraming salamat!